So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jenan. Okay guys, supposedly Sak Maestro versus Fonger yung re-reviewin natin ngayon. Pero katulad pala to nung nag-review tayo ng Isa Buhay 2016. 'Di ba yung nag-review tayo sa 2016 Isa Buhay is yung Rapido Romano. Is wala rin si Romano nun, kaya nag-skip tayo. So, ayun, supposedly Sak Maestro plus Saito versus Fonger yung re-reviewin natin, pero naisip ko ang unfair nun kasi nung Rapido Romano is hindi ko pa ni-reviewin kasi sabi ko isingit na lang natin yun sa mga ibang araw na hindi siya nakapaloob sa Isa Buhay kasi hindi naman talaga yun yung battle 'di ba? So, ayun. Nagtaka ako kasi sabi ko bakit ganito yung lumabas, naging Saito plus Sak Maestro versus Fonger. Yung pala is wala palang Fonger na sumipot o dumating sa battle na to. Tapos naalala ko nga yung battle ni Rapido tsaka ni Romano, which is nauna nating reviewin nung Isa Buhay 2016. Yun, naalala ko lang no na hindi ko ni-review yung Lil Jan plus Rapido versus Romano kasi nga sabi ko hindi naman ito yung nasa bracket at sabi ko isisingit na lang natin to sa ibang araw, ibang buwan. So ayun, hindi ko na re-reviewin yung Sak Maestro plus Saito sa sa month na to. Isingit na lang natin siya ng siguro isingit natin sila ng end of July kasi hanggang 31 naman yung July So kung yung battle na to, itong tournament is supposedly 15, magiging magiging 40 na lang siya. Plus yung another 15 battles, yung 2014, malamang naman na yon, kompleto na yon. Tapos yung remaining 2 na battle, remaining 2 days sa month ng July, doon na lang natin isingit yung Saito plus Sak Maestro versus Fonger tsaka yung Lil Jan plus Rapido versus Romano. Yun na lang yung natin. Yun na lang yung schedule natin para kahit papaano nakapaloob pa rin sa isang buwan yung mga tournaments no, yung mga battle, supposedly battle sa tournaments no. Yun. Na lang bakit may mga hindi sumisipot no, flip top na to no. So yun. Going back, since hindi nga natin re-reviewin yung Sak Maestro Fonger, nasa baba na tayo ng bracket A at ito yung Shea vs Pistol at nagulat ako sa oras kasi 42 minutes. Pucha, ang tagal. So anong klaseng battle kaya itong ito yung unang-unang battle na maghaharap sa Shea at Pistol kasi 'di ba nag-rematch sila ng Isa Buhay 2018 at finals na yun, nakabawi si Shea that time. Pero bago yon, syempre ito muna. Tignan natin kung anong mangyayari anong nangyari sa battle na to. So yun, kabang-abang din to kasi alam naman natin na parehas sila halos ng estilo, no? Yung pangungupal, panggagago. So ganun Personals ni Shea, may personal din si Pistol, so halos parehas sila ng estilo. And nung time na 2015 hindi ko pa sila masyadong kilala or hindi ko sila kilala, so tignan natin kung anong battle yun nangyari nung way back 2015 Isa Buhay. So yun, let's go game. Flip top una para kay Shea, pakinggan natin Solero! Bakit? Ay, hindi, sorry. Bakit? Okay. Sa wakas! De, joke lang, di ako simbobo mo mag-intro. Yo! Hindi ko alam kung ba't kabattle ko ang isang rapper na super whack. Magaling ka daw mag-counter, strike, ulul, bobo ka, rumibat. Eto, pistolero? Oh my God! Tignan nyo nga yung itsura. Pukin ang ina mo, wag ka na magpanggap na shooter, Brad. Sinusundo ka pa ng nanay mo sa computer shop. Ew! Sa tuwing sinusundo, wala nang ibang masabi kundi, ew.
anong rhyme sa pistolero? Cheese dog at liempo. Si pistolero Pinoy pero yung lips pang negro. Tignan na naman yung putang inang uso neto. Siguro yung nanay mo na nagtitinda ng mais con yelo. Nabuntis kay Delo. Arik, ang flip-flop ay na-miss ko. Eto, gusto ko sana magbaka-beast mode pero nung nalaman kong kalaban ko si pistolero, sobrang bad trip, parang gusto kong gahasain si Denise Cornejo o kaya si Heart Evangelista sa harap ni Chis Escudero. Hindi ka si pistolero, ikaw si piyokero. Sige. Sige. Subukan mo mag-rebat sa disco, Kesyo. Hindi po ako singer, ako yung rapper, Arik. Baka batukan ko to sa larynx. For your information sa rap, ang maayos na boses ay isa sa mga requirements. Okay? Sige nga, imagine nyo si Tupac pumipiyok. How many brothers fell victim to the streets? Rest in peace. Rest in peace. No, niggas, there's a heaven and a shit. Kinang ina mo, huwag mo rin sabihin sa akin na nagbibinata ka na. Kasi ang puberty, para sa lalaki, 12 hanggang 16 years old. Eh magbe-20 ka na, nanonood ka na nga ng bold. Bold tawag niya sa porn, kaya bold sinabi ko. Tangay na supot ang puta. Kung ako sa'yo kasi, kamukha mo na si Mitoy, pumipiyok ka pa. Mitoy Yunting. Pare, meron akong tip sa iyo. Huwag kang mag-iinom ng malamig, lalo na kapag kapagod. Uminom, pag nakaramdam agad ng kate, agad maggamot. At tigilan mo na kakakain ng ice candy na gawa sa tamot. Arik, paano ba nakasali sa flip-top to? Eh kung mag-rap parang bingot. Pero no choice na ako kundi ikay iwanan tigok. Basag ang joints, puso, wala ng tibok. Kung dati nananalo ka ngayon, hindi ka na ibabaw dahil meron ng bawas points kada piyok! Sana yung lola mo tumawid sa EDSA tapos matapilok. God. Sana mabanggasan ng rumaragas ng chikot sa bandang likod. Yung tipong sakto lang ang kirot para madala pa sa ospital at maalagaan ni Doc. Papasok ako sa kwarto niya, nakapang nurse ang aking suot. May dalang tapat silog. Nay, ito na po breakfast at saka gamot. Sabay papakainin ko siya. Bawal po magtira, tapat simot! Sabay ipapasok ko sa bibig niya yung alaksa na gasa mainunok pero hindi ko siya papainumin ng tubig kasi gusto ko siyang magkasinok. Tuwan-tuwa. Okay nang inan to. Tuwan-tuwa ka sa battle na to. Kasi para sa'yo, this tournament is war. At yung bracketing ang warm-up. For your information, pare, sa totoo lang, akala ko rin I'm going to war. Nag-intay ako sa bracket na to ng 1 month, but to my disappointment is nothing but a warm-up. Hindi ko kailangan ng warm-up. Dapat tinapat mo sa akin si Sako, si Sinyo. Anong feeling nyo? Kinalawang na ako porket 4 years ako nahinto. Huwag kayong feeling mga bobo, di kinakalawang ang ginto! Akala ko pa naman yung isa buhay matindi, nakakabigo. Pare, alam mo sa diskarte mo, wala akong kibo. Pero sana this time talaga ang 3GS sinara ng pinto. Except kay Shernan. Kasi wala naman ako contribute na bago tong mga putang inan to. Nagagaya lang ng wordplay, reference at flow. Kala nyo solid kayo? Saka na kayo magmahangin pag may nagawa kayong magmamatter sa liga na ito na di pa namin nagagawa 4 years ago! Except kay Shernan. Kasi, putang ina, napapansin ko lang sa lahat ng mga rapper na squatting, ginagaya lang naman si Smaglas. Ginagaya lahat. Tangina, mula sa pag-i-English na barok na turn the fuck you motherfucking terrorist boxer! Hanggang sa dance moves! Putang ina mo, pistolero, pati ni Ran ikaw, G-Clown. Wala akong pake kung sabihan nyo ako na maangas. Tigilan nyo na kasi kahit anong gawin nyo, walang makakagaya sa ilong ni Smaglas! Except kay...
Hindi ako nagsabi yan, ha? Yo, nasa YouTube lahat ng evidence na wala kayong alam sa rap elements. Pistolero ka? Gayahin mo na lang si Jolo Revilla. De, joke lang, hindi ako kasimbado nyo mag-reference. Ano? Wala akong problema sa mga bago, tol. Pero matuto silang lumibel. Kung feeling nyo dark horse kayo sa tournament na to, well, dark horse ka nga kasi like the game of chess dito sa 3GS, you're the second to take an L. Kasi putang ina mo, pistolero ka lang, secondary weapon. Dala ko carbine. Diyos ko, para ka Okay. lang si Mel Christ. Puro aggression, walang punchline. Isa ka lang, tambay na bobo. Mag-rhyme, wala akong pakialam sa pistolero. Sumasabay ako sa Glock 9. Okay. Time? Okay, so I think hindi natin to ma-judge. Para ito, ano ko lang, sa perspective ko lang. I think hindi ko to ma-judge ng isang round lang ni Shei, no? Kailangan ko munang mapanood yung round 1 ni Pistol bago ko bago ako magkaroon ng judgment sa round 1. 'Di ba yung lagi natin ginagawa, bini-breakdown natin yung round ng isang MC after nila mag-spit dun sa round na yon. Pero sa ano na to, sa part na to, since si Shei is ano siya, nasabi ko na to sa inyo ng ilang beses kapag nagre-review tayo ng battle ni Shei, hindi siya sumusuntok per linya, 'di ba? Pumupunto si Shei through through personals, mga punto, dun umi-score si Shei eh. So para sa akin, kailangan ko muna makita yung as a whole ng kung round 1 nila parehas, kailangan ko muna makita yon. So ayun, I think hindi ko to ma-judge or di ko to mahatulan ng kay Shei pa lang na ang napapanood ko. Kailangan ko munang makita yung kay Pistol para makita ko yung difference at mas magiging maayos yung judgment ko sa battle. Kasi ang hirap kung ganito yung estilo na pinapakita ni Shei, no? Although alam naman natin na ganito yung estilo ni Shei all throughout hanggang sa laban niya kay Saito dito sa PSP, 'di ba? Ganun at ganun din eh. So kailangan ko muna makita yung round ni Pistol, no? So ihang muna natin yung round 1 ni Shei kasi mahirap mag-close ng judgment kapag hindi pa natin naririnig yung isang round ng kalaban, okay? So ayan, stock muna natin yung round 1 ni Shei. Pero may mga sasabihin na ako, pero ayoko munang i-spit yung mga judgment ko kasi alam ko yung estilo rin ni Pistol is halos same lang eh. So power skill natin sila mamaya. Sumasabay kay Glock 9, naknang puta, hindi ko yan matake. Kanina nakita kita sa CR, nire-rehearse mo, babe. Tapos putang inan to, wala daw akong kwenta mag-rebat. Ang lakas Babe, kanta ni ni Donalyn Bartolome. ng puta, hindi ko yan matake. Kanina nakita kita sa CR, nire-rehearse mo, babe. Tapos putang inan to, wala daw akong kwenta mag-rebat. Ang lakas makahalakhak. Sa pagkakaalam ko, nung laban namin ni M-Sight sa rebuttal ko, isa ka rin sa mga pumalakpak. Sinungaling. Sobra mong tanga. Kamukha ko si Mitoy, mas kamukha mo yung mata. Ha? Tangina mo, hindi mo ako kayang sagpangin. Pumipiyok ako, gago, pumipiyok ka din. Ha? Wag ka lang umiiling. Kasi ang abuti mo dito, masakit. Ang kaibahan lang ng pagpiyok natin, yung piyok ko natural, yung piyok mo, pilit. Pero, mataimtim na panimula. Ang bungad ng matagal kong paghahanda. Alam kong gagamitin mo ang mataas na tingin nila sa'yo, pero ngayong gabi dapat na sigurong matauhan ng madla. Simple lang ang aking hiling, kahit di nyo na ako gustuhin. Ang gusto ko lang panoorin yung laban namin ng may pantay na paningin. Kasi maraming nagsasabi sa akin na galingan ko daw pagkat si Shei na yan. Pero hindi!
Putang ina mo, si Shay ka lang. Nagmamatindi ko, no? Pero yung mga bara punong-puno ng kababawan, pes paparanas ko sa'yo ang katotohanan na mabatatihan o baguhan dito sa liga, di mo kayang sapawan. Ha? Di ba nagre-rebat ka din? Pwes ihanda mo lahat ng mga pakakawalan mo sa akin, gago. Tsak mapapakapit at mapapadasal ka sa bawat rounds ko na parang nagro-rosaryo. At kung usapang balik Ganda ng nun. enigma, matik na isa rin sa mga katay to. Sobrang galing kung magbalik, kaya kitang ibalik hanggang sa panahong mata mo pa lang yung nabubuo sa sinapupunan ng nanay mo. Bakit sino ka ba? Kinoconsider ka nila na big fish dito sa liga, pues sa akin dilis ka lang, gago. Ikakasawi mo ang pagkalaglag mo sa laban na to na parang pagkamatay ni Tado. Marahil luruki lang ako sa paningin mo, pero sinisigurado ko sa'yo na sa ginagalawan ko, hindi na ako bago. Loser ka pa lang sa flip top at sunugan, winawasak ko na yung pangkailalimang entablado. Kasi lamang ka lang sa paningin ng mga ignoranteng fans, pero sa tenga ng may utak, yung lamang ko sa'yo malinaw. Nauna ka bang nakilala? Pues nauna akong maging halimaw. Kaya anong kampyon? Walang kampyon dito. Sa akin permanente kang matutulog. Huwag ka masyadong proud sa karangalan na di naman ikaw ang siyang humubog. Kasi, naaalala mo pa ba to? Di nyo ako kahileran, tatlo ibang kulay ako at ang mismong patunay ito. Nak ng puta, ang sakit nung bilang kakampi. Lumabas lang na nagmistulang pananggalang lang ni Smaglas yung baba mo para hindi siya makante. Kaya wag ka masyadong proud, Shie. Pagka sa tinatangan mong kampyonato, hindi ka parte kasi pag walang kakampi, marami nang sumibak sa pusi na to. Pila balde! Okay, so yung punto ni Pistol sa part na to is yung pagkampiyon ni Shay or ng Team SS sa 2x2 2012, no. So syempre 2015 to, kampiyon na sila nun, no. So yun, naalala ko yung sinabi ni Pistol na linya, naalala ko yun. Huwag ka masyadong proud, Shie. Pagka sa tinatangan mong kampyonato, hindi ka parte kasi pag walang kakampi, marami nang sumibak sa pusi na to. Pila balde! Kaya tanggapin mo na. Ang mukha ng SS yung kakampi mo at hindi ikaw. Anong pakiramdam na dalawa kayong lumalaban pero tanging pangalan lang ni Smaglas ang sinisigaw? Ha? Kampiyon? Sige, ikaw na yung kampiyon. Pero wag kang maligaya dyan, Dodong. Ganyan lang talaga ang mga bobo. Hindi kayang sumulong kapag walang kasamang katulong. Okay. Pero mali ka ng pinasukan mong pinto. Isa buhay to, Shay. Linitaw kung gaano katanga. Dapat hindi ka na pumanik. Nanatili ka na lang sa baba. Kung pinagwawalang bahala mo yung kakayahan ko, simulan mo ng dumiretsong palakda. Time! Tangina ka! Pakita mo sa akin na kampiyon ka talaga! Okay, so sabi ko kanina, hindi ko ma-judge or di ko mahatulan yung first round ni Shay kung wala pang katapat yon. And ayun, so far marami na akong nakitang differences ng dalawa. So unahin natin yung kay Shay. So syempre Shay na yan, alam na natin sa oras, no. OT talaga yan, pero kahit i-disregard na natin yun content, no, content, writtens, sabi ko nga hindi naman sila masyadong umi-score sa mga punchline. Pareha sila ng naging atake sa round 1 na more on punto, more on story, no? Parang ganoon imagery. Ganoon yung atake nila parehas. Pero sa round 1, lamang si Pistol. Bakit at saang paraan, saang kategory lumamang si Pistol? Para sa akin, lamang si Pistol sa mga direct. Kung papakinggan nyo lahat ng inispit ni Pistol sa first round, lahat yun direkta kay Shay, lahat yun para kay Shay. Walang sinayang na verse, walang sinayang na linya si Pistol dito. Lahat ng yung rebuttals, pasok yung mga rebuttals, siyempre kailangan nating tignan yon. Content, writtens, rekta at kay Shay yun. So, yun yung una ko nakita na lamang si Pistol, syempre sa direct na mga linya para kay Shay, direct na mga punto para kay Shay. Maraming dito si Pistol, marami siyang categories na para sa akin nilamang niya sa round 1. Okay? Kay Shay kasi may mga linya siya na hindi para kay Pistol,
may mga linya si Shea na hindi ganun kalakas, hindi tumatama, indirect, mga personals niya medyo hindi pa ganun kabibigat yon, yung mga punto niya hindi pa ganun ka-effective. Tas yung sinasabi ko sa inyo na hindi, yung may ibang linya si Shea na hindi direkta kay pistol, kasi may mga times na kinakausap niya si Arik, 'di ba? So para sa akin ano 'yon, yung mga ganong hindi ko naman sinasabi na bawal yung ganon, no? Pero sayang kasi yung mga verses, yung mga lines na kung nag-generate or gumawa siya ng linya or pinalitan niya yung linya na yon ng mga setup para kay pistol, mas mas marami sanang mga punto, mas marami sanang mga direct na suntok para kay pistol. Ganun yun yung naiisip ko. So ayun, kitang-kita sa round 1. Para sa akin lang naman, pistol lang lamang doon. So bibigyan ko to ng 8-7 na score in favor of pistolero. Siguro nakatulong din na pangalawa si pistol kasi narebat niya yung ibang mga linya ni Shea sa battle na to. So ayun, plus factor talaga yung rebuttals na hindi ganun ka big factor talaga yung mga rebuttals na na pasok kasi kung magre-rebut ka tapos hindi naman pasok, wala lang din, di ba? Pero effective yung ginawa ni Pistol sa round 1, and I'll go for him sa round 1 na sa score na 8-7. Pistol yon, sobrang dami, sobrang laki ng nilamang niya in terms of imagery, rebuttals, punto, mga direct na verses para kay Shea. Yun yung mga nilamang niya. Okay? So ulitin ko lang, sa round 1 ni Shea, hindi pa ganun kabibigat yung mga binitawan niya doon. Marami pang verses na nasayang, may mga hindi pa tumatama kay Pistol, hindi pa ganun kabigat yung mga personals. So yun. Okay? 8-7 Pistol. Round 2. Putang ina mo, ha? Galit na galit. There's nothing else I can say. Iyak ka ng iyak dyan. Flip top ba to o MMK? Dinidis mo yung pagre-rebat ko? Ha? Masyadong pabida to. Tangina mo, hindi ka nga makakakuha ng crowd reaction kung hindi ka pa gumamit ng linya ko! Nag-champion ako sa 2x2, pero subalit, sa katutak ang langlait. Okay lang yon. Ayoko sabihin to talaga. Sa Facebook ako lang ay tahimik. Pero tol, sa inyong alaman, rap skills na lang ni Smaglas na nakikita nyo. Pero utak ko ginamit! Utang ina mo! Kahit pagpawisan ka dyan, hindi ka napapayat. Piyok ka ng piyok, huwag ka nang magra-rap. Gusto mong didising girlfriend? Ganun. Okay, sige. Okay. Para sa kaalaman ng lahat ng mga tao. Nung laban nila ni M-Zite, sabi niya, yung girlfriend niya, GRO. Pinagsigawan pa sa crowd. O, huwag kayong tumawa. Wala namang masama doon. Ganyan dapat ang boyfriend, proud. Tawagan nilang mag-shota ay Keng Chan. Heart. Tawagan nila mag-shota ay Keng Chan. Nung una, iniisip ko kung bakit Keng Chan. Nung nakita ko picture nila, kaya pala Keng Chan kasi parehas silang may malakeng Chan. Kung mag-post ng love life every day. Anong number 11? Ulul, parehas kayong heavyweight, kaya dapat number nyo 88. Dapat dito kay Pistolero, binibreak. Kasi, bukod sa wala ka ng sense of humor, ikaw pa ay overweight. Christina, ang future mo sa lalaking to, sure ball delicates. Kapag ito na pangasawa mo, habang buhay kayo sa pure gold magde-date. Speaking of date, yung next month sa rin nyo, malapit na. Yung girlfriend mo, nape-pressure siya kasi nag-e-expect ka. Kailangan niya daw makaipon kasi hindi daw siya mapapautang ng best friend niya.
Kaya sumali siya sa baluwagan, tapos nanalo yung pekpek niya. Hanep! Hanep! Ang landi! Ni hindi pa nga siya under ng CHED. Siya ay nasa DepEd pa. Di pa marunong magsaing, sumesex na. Iba na talaga ang panahon ngayon ng mga babae, easy na. Kung dati galawan cheesy pa, ngayon galawan breezy na. Galawan breezy na. Sendan lang ng link ng Ed Sheeran, sila na. Yan, puro kayo thinking out loud. Kaya ang grades nyo ay 70. Okay na. Okay na ngayon to. Alam mo, pagkabataan ng pag-asa ng bayan, paano tayo aahon? Eh kung nga palabas sa TV, puro kalandian. Sino dito sang-ayon ibalik ang cartoons paghapon? Kahit sang-ayon sila, napakapangit pa rin ng girlfriend mo. Pero dapat lang yon kasi pangit ka. Kaya dapat lang sa pangit, kontento ka. Pero deep inside, alam kong kino-convince niya lang yung sarili niya na eto na. Kasi ayaw niya bumalik sa dati yung sex life niya na parang fairy tale. Once upon a time na nga lang, kwento pa. Yo! Walang future sa'yo ang babae. Promise. Pero balita ko sa TM Republica, champion ka daw. We! Edi congrats, rapper ka na, pre. Champion ka daw, we! Edi congrats, rapper ka na, pre. Pero walang may pake. Kaya nung nabalitaan niya may replay yun sa TV, siya ay nagmadali tawagin na nanay niya, excited siya magmalaki. Pinaalis agad ang nakababatang kapatid sa harap ng TV. Hoy, ililipat ko yung channel, tabi! Nay, panoorin mo, andyan kami. Magsisimula na yung programa, kaya si Gago hindi mapakali nang biglang mapalitan ng rainbow colors at toot na nakakabingi. Nasira yung channel, nasira din ang kanyang gabi, pero di niya magawang magreklamo sa cable operator, naka-jumper kasi. Tapos gagawa ka pa ng kanta na, ikaw, magkano ka ba? Tanong ko lang magkano ba ang iyong halaga? Bakit pa, pre? Tanong ka ng halaga ng tao, eh wala ka namang pambili. Hindi po ako matapobre. Nakakabwisit lang yung mga ganitong klase ng tao. Walang ibang ginawa kundi magreklamo, puro karap, pati ka magtrabaho! Sa battle nyo ni Shernan, pa-bars-bars ka pa? Yung bars ko, pabigat parang tonelala sabon! O talaga? Tonelala sabon, dami mo naman sabon. Ikaw hindi mo sinasabi, nagne-networking ka pala! Power! 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 Hindi ka lang pala rapper, ikaw ay power din. Ang pinakamalupit na multi-level marketing. Estado ka na. Kaya ka pala sumali ng flip-top, Ulol! Ulol, wag kami. Anigma, alam na. Pag niyaya ka niya magkape, agad tumanggi. Puta! Kunwari lang yan na kape, pero puta, pagdating mo doon, meron ng PowerPoint sa tabi. 3 months lang, may kotse na. Yan ang mukhang bibig ng mga to. Eh paano kami bibilib sa iyo? Eh nagpunta ka ng B-side, sakay ng kuliglig sa tondo. Living life in the fast lane daw. Wow, tibay, 120 ang takbo. Pakyo, yung sinakyan mo, 100 ingay, 20 takbo. Kaya tangina mo, baboy, huwag ka namang biktima ng tao. Gusto mo yumaman? Magbenta ka ng kidney, gago! Hindi ko nilalahat ng mga nasa networking, yung mga ganito lang na pack shit. Ano, magre-rebat ka na hindi ako open-minded? Gago, pag binasag ko, bungo mo, yun ako open-minded!
Saka bago matapos yung round, may sasabihin pa ako. Kahit palitan mo ng pistolero yung pangalan mo, hindi ka pa rin magiging son of a gun. Son of a bitch ka pa rin. In short, putang ina mo. Okay, so tagagi, kalati na ng vid. Na-enjoy ko yun ah. So akala ko nasa mga 1/4 pala. So kalati na pala. Okay. Ganun pa rin yung tawag dito, ganun pa rin yung pinakitang performance ni Shei. So, hindi ko muna i-judge yun. Kailangan ko munang mapanood yung round 2 ni Pistol. Pero ang masasabi ko lang, mas naging powerful yung round 2 ni Shei. Yun lang. Yun muna yung sasabihin ko. Compare sa round 1, mas maraming mga direct lines si Shei dito. So, ayun. 'Di ba? Ang comment ko sa round 1 ni Shei kanina is kulang sa mga direktang linya si Shei para kay Pistol, 'di ba? Ngayon naman sa round 2 ni Shei, mas marami naman yung mga direct na linya para kay Pistol. So nag-level up ng konti yung round 2 ni Shei, pero i-judge natin siya as a whole mamaya after natin mapakinggan yung round 2 ni Pistol. Gusto mo ng babuyan? Pwes damay natin si Ann, kakantutin ko siya, sablot ng buhok, sige sumigaw. Tanong ko, masarap ba? Putang ina, oo naman daw. Kaya Shei, tang ina pagkatapos nun, inabot namin laughter. Hindi na yun once upon a time kasi after ko siyang sibakin, happily ever after. Kaya kung ako sa'yo, you better watch your cellphone kasi nung nag-break kayo ni Ann, ako yung kausap niya sa payphone. Tapos sabi pa nito kanina, titi ko daw maliit. Baka meron kang kalagyan. Nakakalimot ka nung baby ka, ito yung una mong nakita, kaya dumilat ka ng ganyan. Si Pistolero, matababa. Okay lang, at least ikaw puro matababa. Ganyan ang riba, tang ina mo, lunok pa. Tang ina mo, pakonyo-konyo ka na. Dati pag gangsta-gangsta ka, pag nakasyabu ka. Pero real talk, ano ba talaga feeling mo? Gangsta ka? Sa dami-dami nang hahamunin mo ng suntukan dito sa flip top, putang ina, si Abra pa. Ano ba feeling mo? Matapang ka that night? Gago, pag nag-abot kayo ni Abra, tawag doon catfight. Pero kung tutuusin, seryoso tayo tutuusin, isa't kalahati kang duwag. Tinuktukan at nilabanan ka ng lahat, putang ina mo, hindi ka pa rin pumalag. Tapos gusto mong katakutan? Gago, hindi ka karapat-dapat. Tandaan mo, wala kang karapatang maghamon ng away kung isa ka rin sa mga unang magpapaawat. At kung hindi man nila napansin nyo, pues hindi lahat ng tao magagago mo. Tandaan mo, huwag kang humahanap ng katauhan na wala sa sariling pagkatao mo. Kasi kung titignan natin yung istorya, yung video, sige ating balikan. Kita naman na hindi mo siya gustong suwagin ng sombrero. Sadyang yung sombrero mo lang ang naging dahilan kung ba't nahadlangan yung plano mong si Abra ay halikan. Kasi bading ka. Yung buong pagkatao mo sa pagiging bading na nahubog, damit ni Ann Mateo na pangrampa, ginagawa mong pantulog. Kasi bading ka. Huwag ka na magpakalalaki, Shei, tumigil-tigil ka. Nung tinitira nung nanay mo yung tatay mo ng mga panahong pinagbubuntis ka niya, nararamdaman daw ng tatay mo na hawak mo yung titi niya. Gago. Kasi bading ka. Makakita lang ng malaking dibdib ng binata, kinikilig agad ang gatinggil niyang alaga. Pero seryoso, mag-ingat ka sa bawat anggulong papakawalan mo sa akin. Baka yan ang maging dahilan ng iyong pagkadiskaril. Magmasid kang mabuti, baka may apoy na sa ilalim ng iyong sinusulatang papel. Si Pistolero ang kinalaban, isang tama sa mata ang magiging permanenteng katapusan ng iyong pagiging matabel. What I mean is, ingatan mo ang kakahanap mo ng butas mo sa akin at baka ang masilipan mong butas ay nguso na ng baril. Kaya wag mo kong iniisi-isi, Shei.
May sekta ka ng nakaraan na nakalimutan mong lingunan. Baka nakalimot kang sa'yo nang galing ang mga salitang wag mong nilalang, ang mga nilalang na nasa iyong likuran. Ha? Kaya pagsisisihan mo ngayon kung ba't nawalan ka ng bilib, di mo napansin na mula sa likuran, unti-unti na kitang ginigilitan ng leeg. Ha? Seryoso? Seryoso? Dapat na nahimik ka na lang. Hindi ka na bumalik. Dapat na kontento ka na lang nang nanonood. Di ka na sana naging sabik. Na humarang mararanasan mo sa paa kung humalik. Ako ang magiging dahilan kung bakit mo masasambit ang mga salitang sana hindi na ako bumalik. Tangay na mo, ganun magsulat. Hindi puro patawa. Pukining ina mo ka mata. Okay. So, dikit yung battle. So, spoiler. Hindi, joke lang. Ang boto ko, ang boto ko sa round 2 kay Shei. So, di ko alam pero hindi naging epektibo yung performance ni Pistol sa round 2. Ang dami ring para sa akin, ang dami rin niyang lines na natulugan, ang dami niyang lines na hindi kumonekta kay Shei. Yung estilo ni Pistol sa round 2 is hindi totally naging panlaban sa naging performance ni Shei sa round 2. So, yun yung naging kabaliktaran ng round 1 ni Pistol yung round 2 niya. Kasi yung round 1 ni Pistol, sabi ko nga sa inyo, yung imagery sobrang effective, yung mga direct punches, yung mga direct na punto, mga lines, mga verses, palahat yun direkta kay Shei. Yun yung sabi ko sa inyo sa round 1. So, I'm expecting round 2 will be better or mas marami pang mga direkta. Pero it turns out na medyo nakulangan ako. Pati yung yung intensity nandun pa rin, no? Intense pa rin naman yung battle. Pero yung puwersa, yung bigat, medyo nakulangan ako doon. Kasi kung ikukumpara ko yung 1 and 2 ni Pistol, mas malakas, mas marami yung mga effective lines ni Pistol sa round 1. Yung rebuttals para sa akin nakuha kasi ni Pistol yung momentum niya sa rebuttals. Kaya nagtuloy-tuloy hanggang dulo, tapos plus yung mga imagery, direct punto, nagconnect-connecta. Kaya para sa akin solid yung round 1. Pagdating sa round 2, yung rebutt ni Pistol, hindi ko na masyadong i-highlight kasi para sa akin hindi siya ganun ka pumasok talaga or hindi siya ganun na naibalik ng todo or ng solid. Medyo nakulangan ako dun sa rebuttals. Then pasok sa writtens, medyo nakulangan din ako compare sa round 1. Unlike kay Shei sa round 2, no? Na sabi ko nga mas naging powerful yung round 2 ni Shei, mas naging malakas yung Shei sa round 2. Ang dami niyang mga punto doon. Sabi ko nga sa inyo, ang umi-score si Shei through points, hindi sa mga puntos, no? Mga punto, doon talaga umi-score ang isang Shei. Hindi siya umi-score sa mga punchlines, haymakers, sa mga punto, sa mga personals, doon siya effective So, para sa akin yung round 1, malinaw yun, Pistol yan. Pero yung round 2, lumamang si Shei doon. So, I'll go for Shei dito sa 8-7 na score. So, pareha sila ng score dito na 8-7. So, pareha silang may 15 points. May round 3 as a decision. So, yun. Nagkabaliktad lang naman. Round 1, effective si Pistol. Si Shei doon is kulang. Pagdating sa round 2, effective si Shei doon. Maraming mga direct na punch, direct na verses para kay Pistol. Kay Pistol naman, medyo nawalan ng effectivity yung sulat niya doon. Kaya, Shei tayo yun. So, 15 points. Both, round 3. Yo! Huwag kang magmayabang sa akin ng pagre-rebat mo, pare. Kung rebata lang ang usapan, ikaw sa akin ay panis. Wala akong pake kung ano kaya mong ibalik sa pinanggalingan. Tangina ako, pag nagrebat ako, kaya kong ibalik yung hindi pa umaalis. Gago.
Yung mga sinasabi nito, halata talaga ang iimbento. Sisibakin mo girlfriend ko, ayaw nga magpasibak sa'yo ng girlfriend mo. Grabe talaga. Nakikiirita. Hindi ko kasalanan kung natatawa sila. Kasi yung mga sinasabi ko sa'yo, hindi ko naman gusto mong magpatawa. Meron saksak yun, tol. Natatawa lang talaga sila kasi bagay na bagay sa'yo. Hindi mo ba naiintindihan yun? Para kang tanga. Tapos meron pa daw siyang baril. Oh! Imbe! Barbero! Tigil-tigilan mo ko kung ayaw mong makipag-toast kay San Pedro. Huwag ka nang magmalalim, poser na henyo. Mas malalim pa sa'yo mga quotes ni Marcelo. Kasi naman, tol, supot naman to si Pistolero. So what's with all the hype? Eh wala ka namang bilang. The only time na napa 1, 2, 3 ka ay yung nakakita ka ng 45. Judges, take note of that. Nakakita ka ng 45. Tapos, yung persona mo, falsified. Hindi naman totoo na yung hawak mo ay ang nagpapabisi ng iyong kamay, ang nag-o-occupy, baril. Ice cream, don't deny. Kasi, kunwari lang naman to na humahawak ng Colt, Magnum, etc. Pero ang totoo, ang hinahawakan, Magnum ng Selecta. Putangin na ka, Enigma, sa mo ba napupulot ang mga squatter na ito? Wala na bang ibang rapper na matino? Tangin na, gusto kitang pablatter, mukha kang gangster na tibo. Tinan nyo yung pormahan, bonjing. May idolize pa. Para daw hip-hop all the way. Eh kaya ka lang naman nagsusuot ng idolize para matakpan yung tattoo mo sa batok na Monterey. Hindi porket. Ay, piyok. Hindi porket nakasuot ka ng ganyan at hindi porket marami kang barcode sa batok, hitman ka na. Alam niyo yung hitman? Hindi porket marami kang barcode sa batok, hitman ka na. Ang dami kong hit song sa radyo, ako yung hitman, tanga! Putang ina mo talaga, Pistolero. Nababadrip talaga ako sa'yo. Alam nyo, si Pistolero, ayoko na lang ganito, mag-freestyle ako. Teka lang ha, bago nyo husgan yung freestyle ko ha. Masyado kang poser na sobra. Kaya yung battle na to, gagawin ko na lang mala. Disaster versus Hoffa. Props. Gangster? Ha? Yan ba yung gangster? Alam mo, huwag ka na kasing masyadong nagpapakabibo at nagpapaka-agresibo. Itangin na mo, pag nagra-rap nga yan, minsan may kanin pa dito. Yo! Ito yung, ano niya, picture niya na sa school. Oh, yan. Ito yung picture niya sa school. Kamo. Ayan ang picture niya sa school. FYI, payat siya dati. Alam nyo nangyari? Kain ng kain, tapos dito matae. Gago. Nagsimula yan isang umaga, malilate siya sa klase. Kakasakay niya lang ng jeep, saka nagparamdam yung tae. Malapit pa lang yung bahay, sandali pa lang yung biyahe, pero pinili niya na lang pigilin kasi sayang daw pamasahe. Kaya naman nagpapaka-gangster ka, ang bait mo namang estudyante. Y'all know what's very sad? Ayaw niyang tanggapin yung totoo, gusto niyang image ay very bad. Ayaw niya sa bagay na elegant. Gusto niya thug life, naka jeje cap, drive-by, naka pedicab. Pero okay lang yon, kaya ko yung palampasin.
Asa na yung pari ng tugma? Kasi si Pistolero may mortal sin. May tanong ako sa'yo, bakit para sa kaunting limelight, nagawa mo mag-line bite? Ha? Yung laban nyo ni Shernan at Mzite, lahat ng punchline na ginamit mo that night ay galing sa isang ligang kung tawagin ay rap lines. Palabas ko to! Palabas ko to! Na parang hinambalos ka ng TV! Tangina, palag-palag siya! Pero hindi nyo alam yung dinideliver niya na linya, hindi sa kanya! Yung laban nyo ni Shernan, ng mga punchline mo, hindi ko na iisa-isahin. Kasi ang gusto ko lang naman dito, bukod sa ipahiya ka, ay ang magtanda ka rin. Ang rap ay self-expression. Yan ay pakatandaan. Gusto mong sumikat at gumaling sa pagra-rap, huwag sa ganyang paraan. Pero di bali na lang. Dito sa Flip Top, umalis ka na. Huwag ka na mag-rap dito, tang-ina mo. Magtrabaho ka na lang sa FedEx o kaya sa LBC. Total, magaling ka naman mag-deliver ng hindi sa'yo. Kaya pag narinig nyo pa ulit bumanat itong baboy na naknakan ng sinungaling, parang Protege versus Diaz, isipin nyo na lang kung kanino, yung punchline, kanino galing. Tayo mo na yung banat, Pistolero! Okay, so second half, personals na yon. Pero hindi ko pa kasi napapanood yung Pistol Shernan tsaka Pistol Mzite. Hindi ko pa ba napapanood yun? So I think hindi ko pa napapanood. So hindi ako masyadong makarelate. Pero ayun. Gaya ng rounds 1 and 2, pakinggan muna natin yung round 3 ni Pistol. Yo! May props pa, nak ng puta, para makaraos. Eh kung di ko lang alam, yung picture na yan, dadalin mo sa banyo, magjajakul kapag katapos. Libog na libog ka sa akin, Shay. Huwag kang mag-alala. After this battle, after mo magjakul, tutumbungan kita. Ha? Tapos sinasabi mo, nang gagaya ko sa rap lines, ikaw ay aking binabalaan. Mga putang ina mo, mga putang ina nyo, kung kanino man ang galing yan, aminin nyo lang na ako'y inyong hinahangaan. Ha? Kago, sa akin mabububog na ako. Hindi pa lumalabas yung rap lines na yan, tang ina nyo, nandudurog na ako. Ha? Pero, pansinin nyo yung linya niya kay Estilo na, kung ako sa'yo, kunin mo na lang yung assignment mo sa nanay mong katulong, na no read, no write, pero para di mapahiya, nagpapanggap na lang na marunong. Eh ano? Anong problema mo sa ganong klase ng ina? Eh di hamak na walang kwenta yung ina mo, tang ina mo. Kasi kung hindi siya nagkulang sa'yo, Shay, hindi mo mararanasang magshabu. Masakit? O ano? Bawing-bawi ka ba ngayon? Bawing-bawi daw siya, oh. At least nagshabu ka. Ganito ang storya. Lumaban ang tigas pa nga dahil nagshabu ka. Dilat na mga mata dahil nagshabu ka. Gumagalaw na feeling gangsta. Nagshabu ka. Hinamon mo ng suntukan si Abra. Bakit nagshabu ka? Takbo ng buhay, tumumal dahil nagshabu ka. Huminto ka sa pag-aaral dahil nagshabu ka. Tangina mo, Shay, shabu pa. O, sabi mong hindi. Yung laban mo kay Melvin, naging proud ka dyan, di ba? O, ano, hindi? Yung mga banatang pag bumili ko, madami. Pag ikaw bumili, tingi. O, ano? Pues, siyang bibig mo ang magiging dahilan sa napipintong kaparusahan na di matatakpan ng kahit anong pag-aalangan. Marahil sa ngayon, wala ka pang nilulusutan, pero sinisigurado ko sa'yo na darating ang araw na gagantihan ka ng nakaraan. Kaya hindi mo pwede sabihin na bago na yung Shay ngayon. Hindi. Nakakulong lang, kaya pilit mong tinatago yung mga gigil sa ngipin mo. Kahit anong pagtatago mo sa tunay mong kulay, ako magsisilbing liwanag para ipakita sa kanila kung anong tunay na kulay ng sarili mo. From salbahe to Mr. Nice Guy na imahe, di ba nakakapagtaka? Ang angas mo dati, nak ng puta, biglang lumambot ka gumawa ng kanta? Ha? Ha? Kung tutuusin, hindi naman ako against sa ganyang klase ng music. Ang gusto ko lang sabihin, yung buong pagkatao mo pinuno ng katangahan. Kaya gamit ang ilan sa mga awitin na yan, papakitaan kita ng simpleng karahasan. Kaya halika na. Halika na. Simulan mo nang magpaalam sa Mala Maria Clara mong tinuring na inspirasyon pagkat dadailin kita sa ilalim ng pagkawindang. Di mo na matatanaw ang isang umaga pagkatapos bubugin sa pakintagyakan at ang dahilan. Trip lang. Babalatan ka ng buhay. Lalamunin ko ng buo na para bang isang hipon. Pag critical na ang lagay, sorry Shay, di ka na makakatawag pa ng ambulance sa payphone. Kasi ang kilala ko na Shay,
Yung emcing sa crowd reaction, di sabik makahakot, nanininda kahit hindi, nakakatakot. Tapos ngayon, napalakpakan ka lang, nak ng puta, mahal mo na din sila. Sumikat ka lang, hayop ka, nag-anyong disente ka bigla. Ha? Matalino ka, oo, pero ginamit mo sa maling paraan. Hindi mo ko maloloko. Aking alam na kaya mo lang ginagawa yung mga bagay na yan para pagtakpan mo yung mga kagaguhan mo sa nakaraan. Ha? Ha? Kasi kung tutuusin, sa susunod mag-iingat ka. Kasi hindi lahat ng tao sa paligid mo kasing bobo mo. Hindi sa lahat ng panahon nakakasilaw ng kinang ng sikat at yan ang totoo. Kaya kung di mo napapansin, puro kasiraan mo sa nakaraan ang ginamit ko sa aking pagbubuo. Ang ibig sabihin nun, ikaw ang nag-abot ng bato na ipupukpok ko sa ulo mo. Tangina mo, ganun magsulat. Live, let up, mag-ever, sulam niyo! Flip top! Okay. So, buong round 3 ni Pistol, natahimik ako ha. Hindi ko nahirapan ako sa round 3 to be honest. Pinakinggan ko siya ng mabuti. Dalawang rason kung bakit natahimik ako doon kasi una, nagustuhan ko yung iba yung performance ni Pistol sa round 3 compare sa first 2 rounds na may mga jokes pa sa first 2 rounds di ba? May mga jokes pa na kahit pa isa-isa, di ba, pa dalawa-dalawa. Pagdating kasi sa round 3, seryoso na yung, alam mo yun, serious mode na si Pistol. And kailangan ko siyang pakinggan kasi kapag hindi ko pinakinggan yun, baka may mamiss ako na linya na baka yun pa yung pwedeng dahilan kung bakit maipanalo or maging, basta, di ba? Kaya pinakinggan ko siya na mabuti. Yun yung unang dahilan. Pangalawang dahilan is, ang ganda nung performance, ang ganda nung delivery, ang ganda nung mga pinupunto niya. So, talaga hindi mo pwedeng i-pause kasi yung momentum is all the way, no? Habang nag-i-spit siya, diba? Habang nag-i-spit siya, habang pine-perform niya, habang dinideliver niya, nandun yung momentum na kapag pinos mo yon, wala. Magbaback to zero yung yung momentum. So, pinakinggan ko ng pinakinggan. And nahirapan ako sa round 3 to be honest kasi parang hindi ko siya matansya kung ibibigay ko ba yun kay Pistol or itatabla ko sa round 3. Yun yung choices ko. Yun lang yung choices ko. It's either Pistol or tie sa round 3. So ang hirap. Hindi rin kasi naging mahina yung round 3 ni Shei sa battle na to. Malakas din yun. Ang ganda rin ng performance na pinakita ni Shei. Props, yung props diba? Tapos, tawag dito, kung paano niya nagamit yung props, kung paano niya na itawid yung mga verses niya gamit yung props na yun. So, maganda yun yung pagiging creative. Okay yun para sa akin. Kaso nga lang ang nangyari lang is yung round 3 ni Shei para siyang katulad ng performance niya sa round 1 na medyo maraming lines na hindi kumonekta. So I'm expecting round 3 na parang maging katulad ng round 2 niya na direkta kay Pistol. So ayun yung ine-expect kong makita sa round 3 ni Shei. Pero ayun, medyo nakulangan ako doon and napansin ko na yung round 3 ni Shei is katulad sa round 1. So ayun lang, kung ano man yung pinakitang performance, kung ano man yung explanation ko sa round 1, ayun at ayun din yung nangyari sa round 3 ni Shei. Hindi niya na-maintain yung performance na katulad ng round 2. Okay? Pagdating sa round 3 ni Pistol, syempre kumonekta pa rin yung rebuttals. Pero hindi kasing solid ng round 1 na sobrang naibalik niya talaga. Sa round 2 para sa akin yung rebuttals is ineffective O sabihin natin yes kumonek pero hindi siya ganoon ka-connect or hindi siya ganoon kabigat katulad ng round 1. Pagdating sa round 3, naging yung mga rebuttals niya is parang same ng mga impact ng rebuttals niya sa round 1 pero hindi, bawasan na natin ng konti, parang ganun. So, kumonekta pa rin yung round rebuttals ni Pistol sa round 3. So, score yun para sa akin. Then, yung content, sabi ko, na-explain ko na, nauna ko nang na-explain sa inyo kanina na yung momentum ni Pistol is all the way, hindi bumababa, pataas ng pataas yun. So, kaya nga sabi ko sa inyo, nahihirapan ako i-judge yung battle if
ibibigay ko ba kay pistol or itatabla ko. Pero habang nag-judge tayo dito, habang bine-breakdown natin yung round 3 na pinakadikit para sa akin, naisip ko na ibigay yung battle kay pistol sa dikit na score, 8-7. Sabi ko nga sa inyo, tabla yung pinaka-content or retense ng dalawang MC sa round 3. Pero may isa akong nakita na nilamang ni pistol dito. Yun yung rebuttals niya sa round 3. Kasi sabi ko nga sa inyo, kumonekta yung round 3 rebuttals niya ng katulad sa round 1 ng solido. So, I think ayun yung nakita ko. Pero sa content, pwede nating itabla yun. Pwede nating ibigay rin ng kay pistol ng konti or gahibla lang kay pistol. So, yun. Kahit yung round 3 na lang yung pagbasihan natin. Maganda yung performance ni Shay sa round 3. Kaso nabitin lang ako sa... Siyempre, nagpakita na si Shay ng ng malakas na round eh. 'Di ba yung round 2? Para sa akin, solid na round 2 yun. So, ayun na yung basis natin na kailangan ganun din ulit yung performance ni Shay. Kailangan maangatan niya yon. Kaso it turns out na hindi niya naabot yung performance niya sa round 2 sa round 3. So, yun yung nakita ko. Pagdating naman sa round 3 ni Pistol, consistency Pistol from yung 1 and 3 ni Pistol same eh. Yung round 2 lang yung medyo na hindi niya kinapos compared dun sa round 2 ni Shay. So, ayun. 1 and 3 Pistol yon, pero sobrang dikit ng battle. Okay, so 23-22 Pistol. Second side, 3 is a boy tournament 2015. Shay versus Pistolero. Isa pang best para sa alam pareho. Boto, 5-2 para Tang ina 5-2. Dikit din pala. Pistolero. Shoutout sa lahat ng mga nagpapabate. Shoutout sa kalaban ko. Target, binoto ko si Shay. Binilang ko lang yung punches na nakaumagat. Yung personals pero comic tapos weighty, yun lang binilang ko. Mas lamang doon si Shay. Pero sobrang tikit ng laban, sobrang tibay ng laban. Props sa dalawa. Congrats sa dalawa. Ang binoto ko si Shay kasi parehas daw silang sabi ni Enigma, parehas silang Overtime. mas mahaba yung kay Shay. Pero kasi sa sobrang haba nila parehas, mas maraming tumatak talaga sa akin yung kay Shay. Tsaka parehas naman silang magaling umanggulo, pero makikita mo naman sa rhyme scheme si Shay kasi binigyan ko ng puntos yung mga nakamulti niya na bara. Tapos basta may mas naganda ako sa ginawa niya at sa mga malikain niya mga anggulo. Yun lang, Shay. Yo, Rapid Rap sa Productions. Ang binoto ko si Pistolero. Round 1, Shay. Round 2, Pistolero. Round 3, pinakadikit yon. Parehas naman sila sumobra sa oras. Kumbaga, parehas sila na wala ng disiplina sa sarili. Pero yung nga lang, mas sumobra si Shay. Pero hindi ko dapat ibasihin yun. Kagaya na sabi ko, round 1, Shay. Round 2, Pistolero. Round 3, Pistolero. At repat, Pistolero talaga. Kaklaruin ko lang ulit, 5-2 yung sinabi ko kanina. Parang nagkalituhan lang sa bilang pero binilang ko ulit 3-4 pala yung boto para kay Pistolero. 4-3. Blind Ring Productions, Armor 4, binoto ko si Pistolero. Si Sir Shay malakas round 1, malakas pero mas marami akong nagustuhan na lines ni Pistolero. Tapos round 2 sobrang lakas ni Sir Shay. Kaso yung mas malalakas na verse niya, dinulo niya, since na tournament may oras tayo, so sa overtime pumasok yung malalakas na punches niya. Kaya hindi ko na naisama sa score, so binigay ko kay Pistolero yung boto. So round 3, ganun. May mga overtime din si Pistolero sa round 3 pero malakas pa rin. Yung mga solids kasi nasa pasok sa oras. Tapos kay Sir Shay, yung mga solids lumabas na sa oras. Kaya nagkulang na yung para tumumba sa malalakas ni Pistolero na pasok sa oras. So boto ko Pistolero. Okay. Nico Armaletra para sa Shoutout sa World Wars Central Luzon.
Shay versus Pistolero, hindi dapat ako kasama sa judge, bigla na lang ako tinawag. Pero base sa napanood ko, Pistolero yung binoto ko, hindi dahil may galit ako doon sa Tire Networking, wala yun. Bumilib ako sa pinakita ni Shay, pero mas tumatak, mas madiing tira, kahit walang crowd reaction kay Pistolero. Yeah. Cartel lang yun the scouts, boto ko Pistolero. Pero matindi rin yung kay Shay. Okay. Hindi na siya nag-explain. Round 1 si Shay, round 2 si Pistolero, round 3 si Shay. Para sa akin kasi mas kumpleto si Shay. Pistolero okay lang, pero yung rebat lang talaga yung malakas niya. Para sa akin lang, so Shay panalo. Binoto ko si Pistolero. Sobrang dikit yung laban, promise. Sobrang nahirapan ako. Pero round 1, binigay ko kay Shay. Round 2, sobrang dikit. Clash ng styles, sobrang creative. Pareho. Pero binigay ko yung edge kay Pistolero. Round 3 kay Pistolero. Okay, so halos hindi na nag-explain yung ibang judges and wala tayong naging kaparehas na na-vote doon. Sa 7 judges, wala tayong nakitang kaparehas, no? Yung mga bumoto kay Pistol, wala tayong nakita. 1 and 3 kasi yung sa akin, Pistol, pero sa kanila 2 and 3, Pistol. So, ayun. Magkaiba kami ng judgment sa battle, pero okay lang kasi... Pero ang ganda ng battle, sabi ko sa inyo, dikit eh. Pag naglaban talaga yung Shay Pistol, masasabi ko talaga na ang hirap i-judge nito kasi sa base sa ano ko sa perspective ko, parehas sila ng estilo eh. So, ano na lang talaga, parang your ano na lang, own preference na lang talaga kung paano mo siya i-judge or kung paano mo titignan yung mga verses na naging effective sa battle sa kanya-kanyang round, no. So, ayun. Ito na agad yung nasa babang bracket na battle kasi nga Sak Maestro versus Fonger sana pero wala nga yun. So ngayon alam ko yung nasa baba nito is ano Romano sino ba yung kalaban nila? Basta alam ko Romano yung kalaban. I mean Romano yung isa. Di ko lang maalala kung sino yung kalaban ni Romano. Pero ayun, yun na yung re-review natin sa mga susunod na agabi, pero ngayon pahinga muna tayo. Tapos kita-kits tayo doon, okay? So, gaya nga ng sabi ko sa inyo, yung Sak Maestro plus Saito versus Fonger, ilalagay na lang natin siya sa dulo ng month na to, okay? Kita-kits tayo doon, mga kumag. And, yung pinaka baba na sa bracket na to, sa bracket ay yung re-review natin up next, okay? Kita-kits tayo doon, mga kumag. Peace out.